As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sing Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, let's sing Yahweh. Come on, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, let's sing it one more time. Yahweh, 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 holy is your name. I don't wanna take it in vain. It's up. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Say it one more time. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain, 'cause there will be no other God before you. Amen. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there's no one. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. 'Cause no one, no one, no one, no one. So, yeah, no one, no one. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there's no one above you. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. 'Cause no one declare. 'Cause no one, no one, no one. Yeah, 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 yeah. No one, no one. Yeah, yeah, yeah.
one. Who can bring healings into our life? No one Amen. but Jesus. Who can bring us breakthrough? No one but Jesus. Woo, come on, let's declare it. No one. And who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. And who else can heal all our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the water? No one, no one, no one. And who else can answer by fire? No one, And who else can break down the tallest of giants? There's no one, No one, no one. And who else can silence the roar of the lion? no one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, Yes, no who else? one, Who no else? one. And who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. And who else can heal all our sins and diseases? There's no one, No one, no one. And who else can walk on the water? no one, no one, no one. And who else can answer by fire? No one, no one, no one. And who else can tall the tallest of giants? No one, no 'Cause who one, no else? one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one. 'Cause who else is no worthy? one. And who else is worthy of worship? No one, 'Cause who no one, else? no one. And who else is worthy of worship? 'Cause who No else? Who one, else? no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no one. So, yeah. No one but Jesus. No one, no one. Yeah. No one, no one, no one, no Oh, one. no one beside you, no one beside you. There is No one beside you. no one above you. Nobody Body like like there's you. no, 'cause there is no one above you, no one beside you. and nobody, 'cause there's no, 'cause there will be no other God before you. No one, no one, no one. There's no, no. Nobody God No before you. one. There's No one, no one, no one. And give God the highest praise. No one beside you, Lord. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Sino dito alam mo nag-worship ka? At tinanggap ni Lord yung worship mo? No, walang anumang hadlang, walang anumang bara. No, yun yung bagay na talagang dapat confident tayo. Kasi hindi lahat ng bagay na ginagawa mo kay Lord, tinatanggap niya. May kausap po ba ako? So, maaari, sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi tayo aware sa mga bagay na ito, pero dapat maging aware tayo na si Lord may taste, si Lord may standard, kasi person siya. Dapat meron tayong reverent fear when we come to His presence, dapat aware tayo dun. So, hindi ka dinala dito ng relihiyon. Dinala ka dito ng relasyon. So, doon ako na-excite kapag yung isang tao
ay nagpaubaya na ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay because our God is a miracle-working God. And our God is a God of breakthrough. Kaya this year, wala nang magbe-breakdown. Magbe-breakthrough tayong lahat. So kaya napaka-halaga ng message na ito kasi itong message na ito ang magdidetermine ng iyong journey. Ang message na ito ang magdidetermine ng iyong conquest. Ang message na ito ang magdidetermine ng iyong success. Ang message na ito ang magdidetermine ng iyong breakthrough. So, ayaw ng Panginoon ng stagnant. God hates stagnation. God wants progress. God wants development. God wants success. So kaya, napaka-importante ng message na ito sa bawat isa sa atin. So my prayer today, makuha natin ang message, magkaroon tayo ng revelation, na pag meron kang revelation, yung direction mo towards your destiny. God-given destiny. So, I just want to share renewing of the mind. No, renewing of the mind. Lahat nire-renew sa mundong ito kasi ang mundo lumilipas. Pag hindi ka nag-renew, ma-expired. At pag expired, hindi magagamit. Kaya mahalaga yung ma-renew yung utak natin kasi baka yung utak natin ay 2024 pa. Gusto kong sabihin sa inyo ngayon, 2025 na. Kasi kung ano yung pananaw, ang laman ng utak, yun lang din ang galaw. Ulitin ko kung ano ang pananaw, yan ang galaw. Kaya po meron akong statement last week, what you see is what you get. What you believe is what you become. No? What you... Tama ba ko? Sino nakakasabay? No? What you see is what you get. What you think is what you become. No? Parang natutulala na kayo lahat, no? But when you believe, it will manifest. Tama po ba, mga kapatid? Yun po yung statement natin. Ano yun? Nakikita, iniisip, pinaniniwalaan. Para maritain po sa inyo, meron bagay sa buhay mo na may sitwasyon ka, pero hindi ito nakita mo. So, yung nakita mo, yun ang kukunin mo. Huwag kang magsasettle sa iyong sitwasyon. So, today, mahalaga po na marirenew yung mind natin because our mind can enslave us or can free us. That is the power of the mind. The power of the mind is very important for us to unfold. Because if you know how to renew your mind, this is what you think. How to get what I want. Sino dito nung 2025, meron kang gustong kunin pero hindi mo nakuha? Taas ang kamay, taas ang kamay. Sino naman dito yung nagtatangka ka ngayong 2025, meron kang makukuha? May mangyayari sa'yo. So, iba ang galaw sa 2024, iba rin ang galaw sa 2025. So, yun po yung prayer ko ngayon. Na ang bawat isa sa atin, yung utak natin mabago. Para yung galaw natin mabago. Naka-align tayo. Are you excited? So let us pray today na magkaroon tayo ng revelation mula kay Lord. Let us bow our head and pray intensely in the Spirit. Be fully aware that God is here. Our God is a miracle-working God. Our God is a God of new things. Our God is a God of greater things. And we deserve those things in our life. Father, we come to you with all humility. We praise you. We honor you. We glorify you. We acknowledge that you are powerful
and nothing in comparison with you. Father, today, speak to us. Lord, tanggalin mo ang lahat ng mga bara na posibleng humadlang para hindi namin matanggap ang message na ito. Thank you, Father. This is what we pray, God, through your Holy Spirit, to convict each and every one of us, to touch each and every one of us, to change each and every one of us, Lord, para magamit mo ang bawat isa sa amin, para sa glory mo. At God, ma-experience namin yung buhay na disenyo mo para sa amin habang kami nabubuhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, bigyan natin ng the best clap si Lord. Happy New Year. Pakibati mo yung katabi mo. Especially yung mga first-timers natin in the house. So, thank you so much for coming here. And this is the best thing na mangyayari sa life mo ngayon. And gusto ko pong simulan, ang pagbabago ng isip, hindi ka magsisimula sa mundo. Magsisimula ka sa Diyos. And if you are with God, you can start a new one. You can start a brand new one. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, this is a great verse if you want to experience change in your life. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, the new mind comes from the mind of Christ. It is not the mind that comes from our ancestors, but it must come from God. So, napaka-importante ng mga ganyang bagay kasi para maunawaan natin, makakonect tayo, ma-access natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit natin kailangan maunawaan na ang pagbabago galing lang sa Diyos? Kasi yung utak natin, may mga nakarehistro na dyan, knowingly or unknowingly. Yung mga nakasanayan natin. So dapat maintindihan natin, ang totoong pagbabago, bumalik ka sa Diyos. Religion cannot help you. Hindi ka pwedeng matulungan ng relihiyon. Kahit na may relihiyon ka, kung wala ka kay Kristo, it is possible that you have a religion but you are not in Christ. May religion ka lang. Pero ang maganda, kung naki Kristo ka, may bago na sa'yo ang utak na binago. So, if anyone is in Christ, so conditional yan. No? Yung pong word na if is conditional. It means to say that I need to choose, I need to decide na ako ay kasama ni Kristo. Hello? This is my personal decision. This is my personal choice. I am with Christ. So therefore, if I am in Christ, I am a new creation. So napakahalaga ng mga bagay na to kasi para maunawaan natin, tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 2, verse 16. At itong verse na ito ay napakahalaga. Sabi niya, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct Him? But we have the mind of Christ. If you are a new creation, you have the mind of Christ. So, hindi po lahat na nag-church ay may utak na kagaya ng kay Kristo. Ang utak na kagaya ni Kristo, ganito. Ang pag-iisip niya, di baling hindi ko masunod ang gusto ko, basta ang gusto mo ang susundin ko. Hello? May kausap po ba ako? So yun yung laman ng utak niya. Hindi baling masaktan ako, hindi baling mahirapan ako, pero ang gusto mo ang masusunod, hindi yung gusto ko. So that is the mind of Christ. Ang utak ni Kristo, temporary siya sa mundong ito, at gusto niyang magawa ko anong pinagagawa ng Diyos. That is the mind of Christ. Are you excited for this? No, kaya dapat talaga binabago ang utak kasi ang utak, yan po yung iyong nagpo-process. Sabi mo sa katabi mo, processor. No, dapat yung utak mo, yan ang nagpo-process sa buong katawan natin. Yan ang nagpapagalaw, nagre-register sa utak. Lahat ng bagay
na na-experience natin, nagre-register sa utak. Unknowingly or unknowingly. Knowingly, pwede yun. Unknowingly, pwede rin yun. Kaya lang ang maganda, dapat yung pag-iisip natin, hindi paano tayo mag-isip, kundi paano mag-isip ang Diyos. It is the very word of God, no, ang magiging final authority ng life natin. Tingnan natin ulit itong Isaiah chapter 33, verse 6 sa New King James Version. No, Isaiah chapter 33, verse 6. Wisdom and knowledge will be the stability of your times. And the strength of salvation, the fear of the Lord is His treasure. Sino ditong gusto mong yumaman ka? So it is all about the word of the Lord. Sabi diyan, the stability of time is what? Wisdom and knowledge. That comes from the word of the Lord. So, ito yung bagay na gusto kong maintindihan nating mabuti. Ituro natin sa ating mga anak. Ituro natin sa mga taong nakakasama natin araw-araw. If they want to be stable in life, it is all about the wisdom and the knowledge that comes from the Word of God. So dapat ang mga tao, hindi lang siya intellectual. Ang mga taong intellectual, most of them are prideful. Hindi naman lahat, pero pag matalino, ang hirap turuan. Na mga bagay na patungkol sa Diyos, matindi siya sa karunungan sa mga bagay sa mundong ito, pero pagdating sa Diyos, hirap na hirap pag matalino. Laging gusto merong explanation, laging gusto may reasoning. Mga kasama, hindi natin kayang unawain lahat. Tama po ba? So kaya dapat hindi natin ginagawang intellectual ang mga tao. Ganon din. Yung mga tao, minsan kahit intellectual, pero emotional. Totoo ba na minsan yung emosyon niya nang maging hadlang ay hindi makasunod sa Diyos? So you must not be driven by your intellectual capacity. You must not be driven by your emotional capacity. So hindi nahahadlangan ang pagsunod sa Panginoon kasi matalino tayo, kasi may emosyon tayo. So kung gusto mo maging stable, ang ating mga anak, turuan natin. Ang stability ng anak natin, hindi edukasyon. Ang stability ng anak natin, hindi yung mga bagay sa mundong ito, kundi yung salita ng Diyos. Darating yung time, makukonfuse sila. Kahit na matalinong tao nakukonfuse. Anong ibig sabihin ng confuse? They don't know what is right and they don't know what is wrong. Confuse. Pero ang mahalaga doon, alam nila yung standard. The standard is none other than the Word of God. It is not the people says, no, it is not the things of the world, it is not the academic things, but it is all about the Word of God. And we need to raise up people who is spiritual, led by the Spirit of God. Sino may naiintindihan? No, pakipalakpak nga po yung may naiintindihan. Kaya mga kasama, mahalaga talaga na binabantayan natin yung nilalagay sa utak natin, inaayos natin yung mga bagay na hindi ayos sa atin kasi napakahalaga ng utak. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka ba niyan? Yung ating pag-iisip, tandaan nyo, hindi dapat pampalayo sa Diyos. Tandaan nyo, yung ating nararamdaman, hindi pampalayo sa Diyos. So, napaka-importante ng mga ganitong bagay kasi may maiisip ka, may mararamdaman ka, pero tandaan nyo, kaya maraming mga tao hindi stable. Kasi walang wisdom and walang knowledge about the Word of God. But if you want to be stable, our stability is the Word of God. So kaya, ang utak ko, susunod doon sa pinagagawa ng Panginoon. Napaka-importante ng kapangyarihan nito because hindi lahat ng tao kayang gawin ang mga bagay na ito. No, yung pong aking kapatid,
meron siyang anak na 8 months. 8 months old po yung anak ko, yung pamangkin ko. Tapos kumakain po siya ng kanin at saka hinahaluan ng ampalaya. Nakakain ng bata. Pagkatapos, yung pong broccoli, hinahaluan din po ng kanin, nakakain ng 8 months old. 8 months old. So, dumating po ang pagkakataon na sinubuan ng nanay niya ng longgan na prutas. Sino po nakakaalam ng longgan? Yung parang lansones na malaki ang buto. Isa lang. Tama po? Sinubuan siya, pagsubo sa kanya, nagustuhan niya, nabuksan yung taste bud niya sa matamis. Nag-register sa mind niya yung matamis. Ang matamis, yun masarap. Alam nyo ngayon, hindi na siya kumakain ng maasim. Pero kahit ano dati, pwedeng kainin sa kanya. Tandaan nyo po, walang nagturo sa kanya nun. Pero na-experience niya. Unknowingly, unintentionally, nag-register yun sa kanyang mind. And we are a product of many information by experience or even experience and then information. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ang utak dapat binabago. Sino dito yung masayang-masaya ka, naiintindihan mo to? So this is the power of the mind. One time, nung bata pa ako, naglilinis kami, naggagamas kami, magkakaklase. Grade 6 ako that time. No, nung pong magkakahanay kaming ganon, pagtaga nung kaibigan ko, tapos kinakapatid ko pa siya kasi ang ninang ko, nanay niya, pagtaga niya, tinamaan ako dito. Hindi ko alam pero nakita niya. Wala akong nararamdaman na kahit na ano. Pero nung itinuro na ng kaklase ko, sabi niya, tinamaan kita ng itak. Pagtingin kong ganun puting-puti, nag-registered yung pain. So that is the power of the mind. Hindi nalasahan, nakita, nagrehistro sa utak. So you are a product of your mind. What you are today is the product of your mind. Kaya ang utak dapat nire-renew. Hindi ka dapat tulala pag-usapang utak. Sino may naiintindihan? So, ang buhay po natin mga kasama, gusto kong maipanunawa ito sa atin, we are a product of what we think. We are a product of what we believe. We are a product of what we see. Because what we see is what we get. Sino may naiintindihan? Kaya po hindi pinopost lang yun. Kung ano ang nakita mo, in your dream, in your imagination, yun yung dapat maging ikaw. So, sino dito yung may naiintindihan ka? So, kaya dapat maunawaan yung mabuti na ang buhay natin sa mundong ito ay resulta lang ng pag-iisip natin. Pahiram nga ng salamin. Meron po akong salamin dito para makita ko yung sarili ko. Life here on earth is composed of two things. Number one, the image and the reflection. Are you with me? The image and what? The reflection. Yung aking itsura, kamukhang-kamukha ko. Because I am the image and this is my reflection. Ano ako? Ano ito? So I am the image and this is my reflection. Kamukha ko talaga. Kaya gusto kong maunawaan yung mabuti, image is the mind. But reflection is the life.
sasakyan ko. Yan. Thank you. Diyan ka lang. So, may problem ako saan? Sa image. Magre-reflect ito saan? Sa light. Tama, because my image is my reflection also. And the image is my mind. But reflection is my light. May kausap ako? Kung gusto kong burahin ang bagay na ito, hindi ko yan mabubura sa reflection. Kahit anong tanggal ko, ba't di matanggal? Ba't di matanggal? Because there is a problem, not in the reflection, but the problem is in my... Gaano karaming mga tao ang inaayos ang reflection pero hindi inaayos yung image. Kaya kung ano ang laman ng utak, yun ang nangyayari sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Kumusta ba yan? Pakibati mo, sabi mo, congratulations. Thank you, Mal. Okay na, okay na. Hindi, mamaya. Sino po yung minare-realize ka ngayon? Kaya hindi pwedeng ang Kristiyano, tunganga. Hindi ka magbabago sa pag-attend mo sa church. Hindi mo ito maitatago saan? Sa loob. Pero magre-reflect ito sa labas. Kaya hindi pwedeng ang Kristiyano, peke. Dapat authentic. Sino may nagiget? Kahit na anong paggawin ko to dito, bakit hindi matanggal? Bakit hindi matanggal? It is because of what? My image. Your life is the reflection of your mind. May kausap ba ako? So, itong itsurang ito, yun yung problema doon sa buhay. So ito, pwedeng, bakit wala akong pera? Kasi wala akong utak. Bakit nahihirapan ako? Kasi hindi mo alam paano lumabas dyan. Pag nakuha ninyo to, your life will never be the same again. Your mind is just a reflection of your life. So this is not religious thing. This is the real thing. Kahit na magasgas ang upuan dyan, makabasag ka pa dyan, baliwala kung aayusin mo lang ang refleksyon. Sino may problema sa buhay? Taas ang kamay? Abay, ayusin ang utak. Walang ibang makapag-ayos yan kundi ikaw. You are not a problem. You are a solutionist. You are not excusologist. Problema ko, isosolve ko. Kasi siya kaya ako ganito. No. Yung napangasawa ko kasi ganito Pambira, inaawat ka nga dyan dati. Sinisisi mo na ngayon. Pinipigil ka nga dyan Gigil na gigil ka ngayon. Tingnan mo yan. Why? Because your life is driven by emotion. Tandaan mo, pag magustuhin ka, marami ka magugustuhan. At hindi ka kayang pigilan niya kahit may asawa ka na. Bakit? The problem is not in reflection. The problem is in the image. Kung
Kung ano ang laman ng utak mo, yan ang magre-reflect sa buhay mo. May kausap ba ako? Sino yung dito yung may New Year's resolution? No! Resolution cannot help you. Just go back to the Word. Go back to God. Go back to His Word. Go back to your Creator, your Maker. Kahit tumanda tayo, kung hindi mo aayusin ang image, puro reflection ang ayusin mo, makakadamay ka pa. Manganak ka ng kamukha mo. Iibig sa'yo, kagaya mo rin. Eh, di pamilya kayong ganon. Kaya sa mga single na babae, mag-isip kayo. Sa mga single na lalaki, mag-isip kayo. Sa mga babae, pag mayroong nag-propose sa inyo, huwag nyo itatanong kung gaano kanya kamahal. Ang itanong nyo kung saan kanya dadalhin. Because we are not driven by emotion. We are not driven by feelings. We are driven by destiny, by vision towards our destiny. Kaya pagka umibig kayong mga lalaki, siguraduhin ninyo. Huwag kayong titingin saan? Sa looks. Because looks are deceiving. Pwede naman itong patungan lang ng makeup. Hindi mo nakita yan. Maraming pinapuputi ang kulay, pero ang budhi ang itim. Maraming tumataba ang katawan, ang utak ang payat. May kausap ba ako? Sino dito kailangan mag-renew the mind? So what is in the mind? In the mind is memory. Memory yan. Maraming naka-store dyan. Pakisabi sa katabi, maraming naka-store na memory. Alam ba mo nyo ang capacity ng human brain? The capacity of human brain is 10,024 terabytes. Mas matindi pa sa iPhone 16. Ganyang katindi ang utak mo. Kaya huwag kayong masyadong bibilib sa computer. Maganda yan, pero mas matindi kang mag-isip. Tool yan, pero hindi yan ang brain. Memories. Yung mga hindi makamove on. Mayaman kami dati, ngayon. Nagmamahalan kami dati, ngayon. Masaya kami dati, ngayon. Sino may nagiget? Sino may nagiget? So the problem is in the image, and the image is the mind. There is no problem about reflection. There is no problem about your life. The problem is in your mind. Sana magising ka. We must have the mind of Christ. Maraming mga tao, grabe talaga. Pag-isipan ng mundong ito, paano magkakapera, paano aasenso, paano kikita. Ba't puro mga ganon? Look at the image. So tandaan mo, memories. Ini-store up dyan yung mga memories, not good memories, not just bad memories, but all memories. Tandaan nyo mga kasama, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Kaya dapat tapos na yun. Hindi porke tama no nakaraan, tama pa rin ngayon. Hindi porke applicable no nakaraan, applicable pa rin yan ngayon. Memories! Huwag kayong mag-alala, kahit hindi mo isipin yan, lalabas kay Facebook. Nagme-memory si Facebook na kanya. Nagiget niyo po ba mga kasama? Memories.
Naapektuhan yung aking reflection because of my what? Memories. Gaano karaming mga tao dito hindi maka-asenso, hindi maka-breakthrough kasi nandun sa nakaraan. Ito ang pinakamatindi sa lahat, yung imagination. You are a product of your imagination, not just your memories, but your imagination. Paano ka mag-imagine? Paano nagwo-work ito sa physical mo? Sino may naiintindihan dyan? So, ibig sabihin ganito, kung ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo gusto, abay ayusin mo yan. Alam niyo po, ang buhay, parang pagsasaing. Ang resulta po ng sinaing, kanin. At ang kanin ay resulta ng tubig, ng bigas, at saka ng apoy. Siyempre, kaldero. Kasama din. Sino dito yung marunong magsaing? Taas ang kamay. Yun. Yung iba, marunong kumain. Are you with me? Listen to me. Listen to me. Listen to me carefully. Ang buhay kagaya ng kanin. Di ba sa unang saing mo, maaaring sunog? Tama? Sino nakapagsaing na sunog? Wala kang magagawa kasi kailangan mong kainin yung sunog kasi yun ang product of your labor. Come on! Kakain ako ng sunog kasi yun ang sinaing ko. Pero I never stop there. Sa sunod na saing ko, baka pwedeng malasak. Are you with me? Kakainin ko yung malasak na yun, but hindi ko yun ini-enjoy. Because I don't want that kind of rice. Maaring sa sunod na saing ko, hilaw. Pero kakainin ko yun because that is the product of my labor. Pero hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha yung gusto kong kainin. Maraming mga tao hindi po nag-adjust sa pagluluto, nagtiis na sa pagkain ng hilaw, sunog at malata. Ayaw na mag-improve. Hello? Sino ditong excited ka na ikaw ay magsasaing ng masarap na kanin? Hindi ka pang sunog, hindi ka pang hilaw, hindi ka pang malata. Pang masarap na kanin ka. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalasahan yung masarap. Marami kasi, di baling wag na matuto, magtitiis na ng sunog. Grabe, nabuhay ka pa? More to come. Sino may naiintindihan? Huwag kayong mag-settle sa mga bagay na maliliit, sa mga bagay na mayroon. Huwag mong isiksik doon ang sarili mo, mayroon the best na para sa'yo. Sino may nagiget? So napaka-importante ng imagination, the image formation. What you see is what you get. What you think is what you become. What you believe, it will manifest. This is not just declaration, it is who we are in the Lord. Power of imagination. Alam nyo, libre na mangarap, ayaw mo pa. Sino may naiintindihan? Mga kasama, pakikaway-kaway na may naiintindihan. Masyadong yung reflection, ano yung sasabihin ng tao, ano yung tingin nila sa akin. Bakit sila ganon? Tandaan nyo, huwag mo isisisi ang buhay mo sa asawa mo. Huwag mo isisisi ang buhay mo sa nanay at tatay mo. Huwag mo isisisi ang buhay mo sa boss mo. Yan talaga ikaw. Sino dito nare-realize mo may problema ka talaga dyan? What you believe in, it will manifest. Sino dito yung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at pasasaganain ka?
So this is all about the power of reflection. Look at your life and evaluate your mind. Are you satisfied about your life today? Yan. Hindi tayo mamamatay sa mundong ito na wala lang. Ma-accomplish natin ang purpose natin. Sino dito masayang-masaya ka? Imagination. Sino dito mag-i-imagine ka na ikaw ay merong malaking bahay? Sa'yo yun. Maganda ang pamilya mo. Napupuntahan mo lahat ng gusto mong puntahan. Nabibili ang lahat ng gusto mong bilhin. Aba, hindi ibibigay ng mundo yan. Kay Lord lang manggagaling yan. Kaya kung meron ka pang ibang mundo, maliban kay Lord, maling mundo yan. Kaya si Lord non-negotiable yan. First yan sa life natin. May naiintindihan? So, ideas and thoughts. No, tandaan niyo po mabuti na ang ating capacity ng brain natin, merong 10,024 terabytes. Equivalent to 2.5 million gigabytes. Grabe ang utak mo, bebe! Ang problema lang, stuck. Ayaw i-utilize. Ayaw i-renewed. Sino may nagiget? Kaya yung mga kasama ko, nababaliw eh. Pagka, sabi ko, ito nakikita ko dyan, ito nakikita ko dyan. Pero araw-araw, dapat hinahakbangan natin, may development. So, mga kapatid, maunawaan ninyong mabuti ito. Hindi maka-attend lang, hindi Christian lang. May nagmamanifest na word ni Lord. Ideas, thoughts. Paano ka mag-isip? Grabe, yung iyong imagination, lahat yun ginamit mo against your advantage. Nag-isip ka na nga lang, may idea ka na lang, puro negative pa. Bago ka pa nagsisimula, pagod ka na. Hindi mo ba nasusubukan, hirap ka na. Sino may naiintindihan? Kaya hindi yan ang portion mo. Huwag kang mag-settle sa less, aim for the best. There are ideas and thoughts, systems and strategy, plans, wants, and desire. Yan yung mga meron ka sa utak mo. Parang wala na akong kausap. O gusto mo nang umuwi para i-apply agad? Sino dito ang aamin na ngayon ay magre-renew na mind? Tanda mo, lahat ng bagay napapagalaw ng utak. Ang utak ang nagpapagalaw lahat sa atin dyan. Sino may naiintindihan? Kaya kung ano ang laman ng bank account mo, yan ang laman ng utak mo. Kung ano ang laki ng sweldo mo, yan lang din ang laki ng utak mo. Kung ano ang bahay mo, yan lang din ang laman ng utak mo. Sino may naiintindihan? Pwede bang pakikalabit mo yung katabi mo, sabihin mo, grabe! Grabe! Sino dito yung alam mo na ang demonyo ngayon, takot na sa'yo? Kasi wala na siyang magagawa para paghirapin ka pa. Sino may naiintindihan? Sino po yung, gustong-gusto ko itong makuha ninyo eh. Kasi yung mga ganyang itsura, pagdating ng time, gusto ko po makita kayo. Ibang buhay nyo. Di bali nagsimula kang mahirap, pero mamamatay kang sagana. Di baling noong 2024, may utang ka. Sa 2025, wala na. Di baling mahirap ka ng 2024, ngayon 2025, maginhawa ka na. Abay, baguhin ang utak. Because your mind can enslave you. Sino may naiintindihan, mga kapatid? No, mahalaga po na nababantayan natin ang mga bagay nito kasi napaka-importante ng mindset. No? Ang mindset is this. Mindset is the mental structure he uses to deal with reality.
Yan po yung ibig sabihin ng mindset. Mindset is the mental structure she or he uses to deal with reality. Yan ang ibig sabihin yan. Mindset. Papaano gagamitin ang utak ngayong realidad na to? So yes, maybe this is my reality. Hindi natin pwedeng hindi tanggapin ang reality nito. Alam nyo ba, itong araw na ito, yan ang resulta ng ginawa mo kahapon. Tama po ba? At yung gagawin mo ngayon, ang resulta niyan bukas. So, kung ang ngayon ko, gagayahin ko lang yung kahapon, ang mangyayari sa akin sa bukas, yung kahapon. Kaya merong mga tao stagnant. Cycle lang sa buhay ang nangyayari. Tutulog, gigising, tatrabaho, cycle lang at lahat. Kakain ng 3 araw, pagpagod, pag may time, mamamasyal. Ganun lang ang cycle ng buhay. Mga kasama, hindi po siya ganun. Ang malaking problema is in the image. Kung gusto mong ayusin ang reflection, tanggalin mo dito. Papaano mo iniisip ang buhay mo? Kaya ako talaga pagkakausap ko yung mga tao, binubuksan ko ng veil sa life nila. Tinuturuan ko mangarap. Tinuturuan ko umasenso. Pero hindi dapat mayabang. Hindi dapat mayabang. Kasi hindi ito pang mayabang. Yung magaling ka sa mundo, hindi ito para sa'yo. Tandaan nyo po, dapat kung talagang tayo ay merong matinding pag-iisip, lahat ng bagay na galing sa Panginoon yung naiisipin natin. No, sino po dito yung excited ka na merong matinding natututunan ngayon? So, tandaan natin mabuti, what is in the image, it reflects into our life. So, changing your mind is changing your life. Kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo, baguhin mo utak mo. Balik ka lang kay Lord. Huwag mong titingnan ang kapitbahay mo kasi makakamukha ka lang niya. Maiinggit ka lang. Pag tinignan mo ang kapitbahay mo, wow, may TV siya. Ako wala pa. Kainggit naman. Tandaan nyo, life here on earth is not comparison. It is not competition. Life here on earth is building up one another. Together. No, kaya ang buhay mo, gagamitin ng Panginoon. Sino dito yung masayang-masaya ka ngayon? Naiintindihan mo yung ating pinag-uusapan? No, kaya mahalaga na ikaw mismo sa sarili mo ang magdidesisyon ngayon. Anong klaseng buhay ako meron noong 2024 at ano yung magiging buhay ko sa 2025? Tandaan nyo, ang pag-asenso hindi para sa lahat. May enemy ang success. What is the enemy of success? Number 1, pride. Yung mga hindi na maturuan, yung mga ayaw nang tumanggap. Walang-wala na, yabang pa. Totoo ba na maraming mga taong emotional kasi walang pera? Yan ang pinakamatindi sa lahat. Yung mga ganung mag-isip. Yung bang pagka may pera ang kapwa, parang utang na loob na pautangin mo siya. Grabing utak yan. Nagigat niyo po ba mga kasama? Kaya po walang asenso ang mga Pilipino kasi ganun. May isang gumraduate, responsibilidad mo kaming lahat kasi gumraduate ka na. Imagine mo, ilan lang ang kumikita tapos tandaan nyo mga kasama, bawat isa sa atin pwedeng kumita. Walang pabigat. Parang wala akong kausap. Sabi mo sa katabi mo, walang pabigat. Sino dito yung excited ka na babaguhin mo ang isipan? Sino dito yung umaamin ka na kailangan mo ito ngayon? No, pag uwi mo mamaya, tingnan mo sa salamin. Kumusta buhay ko?
Ito ba yung gusto kong damit na isuot? Yung asawa, wag mo nang ano yun. Well, yun talaga na yun. Huwag mo sasabihin, nagkamali yata ako ng pili sa kanya. Wag. Maling meditation yun. Sino may naiintindihan? Kung ano yung meron ka ngayon, benchmark mo yan para sa future. Pero kung nagkamali ka noong nakaraan, ang maganda, pwede mo nang ituwid yan ngayon. Kung hindi ka umasenso noong nakaraan, ngayon, pwede ka magdesisyon na asenso ka. Because your mind, no, is the reflection of your life. Next Sunday, be here. Tutuloy natin to. Madami pa to. Sino dito yung masayang-masaya ka? Ayoko po na magkaroon kayo ng information overload. Gusto ko po ang assignment ninyo, pag uwi ninyo, manalaming ka lang. Ito yung tinuro ni Pastor. The enemy of success, number 1 is pride. The enemy of success is stagnation. The enemy of success is complacency. We are thankful and satisfied, but God wants more in our life. Now, sino dito excited ka? Marami pang ibibigay sa iyo si Lord. Hindi pa nakikita ng mata. Hindi pa sumasagi sa isipan ng tao. Hindi pa naririnig ng tenga ang pagpapalang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Doon ako excited, mga kasama. Lahat ng bagay na magaganda para sa iyo. Next week, be here. How to get what you want. How to get what you want. Ngayon, mangarap ka na. Gamitin mo po yung iyong meditation. Yung power of meditation. Yung power of your mind. Talagang tanggalin mo yung mga bagay na maliliit sa'yo. Tanggalin mo yung mga nakaraan. Yes, maybe product tayo ng pamilya na hindi naman able. Product tayo ng pamilya na magulo, pero hindi na mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga yung Diyos na meron ka. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Abundance ang iyong portion. At sana maget natin yung Genesis 26:13. We are heirs of Abraham by the virtue of what Christ did for us on the cross. And this is all about Isaac, Abraham's son. And if it is Abraham's son, Abraham is a father of faith. What is faith? Faith is being sure of what we hope for. Sabi ng TPT version, no? Sabi sa TPT version, tinitin nyo itong portion na to, his wealth continued to grow until he became very wealthy. Kung ano ang dinanas ni Isaac, posible mo rin niyang maranasan. So, huwag tayong maging religious na maka-attend ka lang, na ang goal mo ma-perfect. Huwag. Ang goal natin, mag-manifest kung anong sinasabi ni Lord sa life natin. So, kailangan natin matutunan yung pananampalataya na kung saan ang Panginoon ang siyang mag-work sa buhay natin. Paano natin mangyayari ito? Sa mga wala pa sa Panginoon, gusto mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, yun, makakapagsimula ka na. Pero yung mga tumanggap na sa Panginoon, matagal ka na nag-church, yung Romans chapter 12 verse 2. No, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing of your mind. Minsan kasi, dapat mag-adjust sa word ni Lord, sundin ko ano yung pinagagawa ni Lord. Minsan nagagalit pa kay pastor. Pinatatamaan na naman ako ni pastor. Ako na naman ang topic. Imagine mo, napaka-special mo naman. May personalized na sermon. Huwag kang magtiis sa sunog. Baguhin mo lang ang paraan ng pagluluto. Huwag kang magtiis sa hilaw. Baguhin mo lang ang paraan ng pagluluto. Huwag kang magtiis sa malasak. Baguhin mo lang ang paraan ng pagluluto. Ability, skills is in your mind. Idea, concept.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tandaan nyo, hindi kayo paasensuhin ng mundo. Si Lord lang ang makagagawa sa inyo. But you need to understand, God only, God always. Ang mundong ito, hahatakin ka, papalayo sa Panginoon, papalapit sa Kanya. Uubusin ka ng mundo. Mga kasama, this is a great start. May ginagawa na si Lord. Every time na nakikita ko to, at babalikan ko kung saan ako galing, thankful ako kay Lord. At nakikita ko kung saan pa tayo pupunta. Mga kasama, hindi ka ganyan lang. Hindi ka ganyan lang. Balik ka lang kay Lord. So pwede bang tumayo tayo ngayon? Let God manifest in our life. Excited ako sa magiging reflection ninyo. Yung itsura ninyo magiging maganda. Yung itsura ninyo maraming susunod sa inyo. You know what? Because grace means beauty and attractiveness. That's grace is all about. I want your life to become attractive. I want your life to become beautiful. Tanggalin natin lahat ng bara. Yes, so Jesus, thank you. And resurrect me, sanctify. Make me into your Holy Spirit. Make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. And my new life, my peace with yours. Everything I do, make me sanctify. Make me into your image. And today, each and every one of us in this place, especially kung matagal ka na sa ganyang sitwasyon, sa ganyang kondisyon, that is not your portion. That is not your portion. God wants the best for you because you are His child. Today, let us renew our mind. Pwede bang ipatong mo ang iyong kamay sa iyong ulo na lahat ng mga bagay na pangit, lahat ng mga bagay na pampahirap, lahat ng mga bagay na pampagulo, lahat ng mga bagay na walang karunungan, lahat ng mga bagay na maliliit, lahat ng mga bagay na walang pag-asa, sa pangalan ni Jesus, tapusin natin yan ngayon. And begin to visualize. Begin to visualize. Mag-ask ka ng forgiveness sa Lord. Lord, patawarin mo ko kasi nag-operate ako sa damdamin ko, sa isipan ko, sa sitwasyon ko. Lord, I'm sorry. Please forgive me. Lord, please forgive me. Lord, tanggalin mo ang lahat ng bara. Tanggalin mo ang lahat ng hadlang sa aking utak. Lord, 10,024 terabytes, Lord. Ang kayang isipin ng utak na ito na ginawa mo, Panginoon. Lord, I am fearfully and wonderfully made by you. So, Father, I am thankful, O God. Lord, help me to maximize my mind. Help me to maximize the power of meditation. Lord, salamat po. Lord, hindi lang meditation, Lord God. Yung system, yung strategy. Lord, i-develop mo po kami, Panginoon. Give me wisdom, O God. Thank you so much. Lord, nire-receive namin, Panginoon, ang aming portion. Lord, renew our mind. Renew our mind. Renew our mind. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people shouts.